Itinutok niya ang kutsilyo sa kanyang lalamunan at sinabing, ito ang Soul Devourer Blade ng aking sect, at ito ay nakakahiwa sa hindi mabilang na kabundukan, kailaliman, at secret realms. Hindi mabilang na mga demons ang namatay sa ilalim ng talam na ito. Nang matapos lang niya sabihin iyon, itinaas ni Yipyang ang kanyang kamay at kinusat ito, na iniwan siyang hawak lamang ang hawakan ng talam. Nang makita niyang madaling basagin ni Yipyang ang kanyang mahalagang kutsilyo, natigilan siya. Nagtanong si Yipyang, sigurado ka bang gusto mong lumaban? Pagkatapos, takot na takot si Bainayan at agad na lumuhod upang magmakaawa ng awa, nangako na sa buong buhay niya ay kakain lang siya ng vegetarian food. Nakita iyon, agad siyang sinabihan ni Yipyang na pirmahan ang kontrata upang ibenta ang sarili bilang kabayaran sa emotional distress. Sinabi niya, kung gayon, kailangan mong pirmahan ang kontrata na ito at dalhin mo ito sa iyo sa lahat ng oras. Mukhang ginamit mo ang maruming trick na ito upang makapinsalan ng ilang tao. Dahil sa sobrang takot niya, agad niyang ginawa ang sinabi sa kanya. Nanginginig na lumagda si Bainayan at hindi pa rin mapigil ang bamulong, Big Bro, nagkamali ako. Mula ngayon, talagang magiging mas masamang tao pa ako. Ngunit ang baliw na ito ay nagplano na palihim na salakayin si Yipyang. Naisip niya, kailangang maging kalmado muna. Pagbalik ko, aayusin ko ang problema sa Wuji sect. Gaganunan ko ang kanilang sect leader at gagawin kong mga concubines ang lahat ng kanyang mga disipulo. Matapos maglagda, iniabot ni Bainayan ang papel kay Yip, sinabing, Big Bro, napirmahan ko na. Tingnan mo. Kinuha ito ni Yipyang at pinuri siya, napakabuti. Ngunit ang buhay ay hindi isang panaginaw, body. Nang matapos lang niya pirmahan ang papel, sinuntok siya ni Yipyang. Bang! Sinabi niya, dahil nilagdaan mo ang lintik na kontrata na ito, akin na ang buhay mo ngayon. Pagkatapos ay umalis siya, sinabing, ang pagkuha nito ngayon ay ganap na makatwiran. Kinabukasan, sa bukang liwayway, dinala ni Lanyo ang almusal kay Yipyang, ngunit ang taong ito, kahit kumakain, ay sinisiraan pa rin si Lanyo. Ang almusal mo ay bumubuti, ngunit hindi pa rin kasing sarap ng kay Xiaoro. Kalmado namang sinabi ni Lanyo, paumanhin, Master. Siguradong mag-aaral ako ng mga kasanayan sa pagluluto mula kay Yan Rushi sa hinaharap. Narinig ito, sinabi ni Yipyang sa kanya, magpatuloy ka. Narinig ang mga salita ni Yipyang, nagalit ang mga extras. Si Lanyo, ang businesswoman na pinakaayaw sa trabaho, ay kaya pa ring gawin ang napakaraming bagay para sa kanya nang walang reklamo. Huwag mo akong pigilan. Papataayin ko ang pretty boy master na iyan. Nakita ito, nagsalita si Lanyo, ay oo. Ang young master Wu Chu mula sa trading company na nang-abala sa iyo kahapon, natagpo ang patay sa dalampasigan kaninang umaga. Sana hindi nito naabala ang pagtulog ni Master kagabi. Sinabi ni Yipyang sa kanya na ayos lang, mahimbing siyang natulog. Narinig ito, namutla ang mga extras. Sinabi ng isa sa kanila, Young Master Wu, bilang nangungunang disipulo ng Shi sect at pag-atake sa mga tao ay hindi tama. Isa akong pinong tao, pagkatapos ng lahat. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit si Susha kay Yipyang upang magsimulang lamandi. Sinabi niya, magandang umaga, Master. Nasaan sina Xiaoro at Uyang? Sumagot si Yipyang, nagsasanay sila. Sinabi ni Susha, pagsasanay. Gusto ko rin pumunta. Ngunit bago pa niya magawa ang kanyang gusto, inilabas ni Yipyang ang isang piraso ng papel at sinabi, ang pagsasanay mo ay pagbabasa ng magic theory at ang magic formula para sa Great Fireball. Maging ang Demon Lord ay hindi kayang hawakan ito, kaya kailangan kong tulungan kang umangat. Narinig ang kanyang master na nagsabing ang mga Demon Lords ay parang walang kwentang damo, gustong umiyak ni Susha. Mahinahon niyang sinabi, pero kapag nagbabasa ako ng libro, sumasakit ang ulo ko at gusto kong matulog, Master. Maaari ba akong hindi matuto? Agad siyang kinurektuhan ni Yipyang, saan mo natutunan iyan? Mas mabuting magbasa ka ng maigi, may test bukas. Matapos ang ilang sandali ng pagiging malungkot, nagkaroon siya ng ideya at sinabi, sige, kung matuto ako bukas, maaari ba akong bigyan ng gantimpala ni Master ng 1 oras?
Sa loob ng 1 oras na ito, maaari kong hilingin kay Master na gawin ang anuman para sa akin. Narinig ang alok na ito, sumang-ayon si Yip, sige, gawin mo na. Sumasang-ayon ako, basta maabot mo ang standard. Nagtanong pa rin si Susha, ngunit saan ba talaga nagpunta si Uyang at ang iba pa? Nakita siyang madaling naakit ng isang pretty girl, lubos na nagseselos si Lanyo. Kailangan niya talaga si Sia Roshi ngayon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Susha at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan, kailangan itong itago. Masasabi ko lang kay Master na pupunta ka sa Rain Nation upang supulan ang Doomsday na may kaugnayan sa kaligtasan ng hindi mabilang na humans, kaya kailangan mong makuha ang pagtangkilik ng mga pangunahing puwersa sa disyerto. Idiot, hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa sa iyo ng higit pa. Nakita ang kanyang ugali, sumigaw si Lanyo kay Susha, kaya ano kung matalino ka? Master strategist ka lang. Ako ang magiging Xinyang mo sa hinaharap. Narinig ito, tumalon si Lanyo na parang tinapakan ang kanyang buntot at sumagot, kaya ano kung Xinyang ka? Maaari din akong maging isa. Hindi naman sinabi ni Master na limitado lang siya sa isang Xinyang. Pagkatapos ay nagpatuloy silang dalawa sa pagtatalo, ikaw. Pinagalitan mo ang hanggal na babaeng ito na gustong solohin ang Master. At sumagot si Susha, ayaw ni Master sa mga money grubbers na tulad mo. Pinanood ni Yipyang nang walang magawa, naguluhan kung bakit sila nagagalit ng husto. Naramdaman niya, dahil siguro masyadong mainit ang panahon sa disyerto. Malapit doon, nakatagpo si Yan Ru ng isang grupo ng mga bandits. Sinabi niya sa kanila, tama. Isa lang akong Xinyang na dumadaan dito, ibig sabihin, isang maliit na babae. Anong gusto mong gawin? Nagsimulang magsalita ang bandit, kung gayon, malas ka, nakatagpo mo ang aming teritoryo ng mga bandits. Ang aming boss ang pinakamahilig kumain ng pure blood ng mga humans. Ang kanilang mga salita ay nagpagalit kay Yan Ru, dumilim ang kanyang mukha at sinabi, hindi malas. Kayo nga ang mga desert bandits na pinahanap sa amin ni Master at ng Demon Team. Nakita ang kanyang ugali, hindi na nakatiis ang isa sa mga bandits at nagpa siya na turuan siya ng leksyon. Ang tandang babaeng ito ay ngumingiti pa rin. Una, balian ang lahat ng kanyang paa at ibalik siya. Pagkatapos, sa ilang sword strokes lang, hiniwan ni Yan Ru ang karne mula sa bawat isa. Matapos tapusin ang kanyang gawain, tumingin siya sa malayo at sinabi, ang mga bandits na ito ay talagang ginawang ugali ang pagpatay. Mabilis at efficient. Matapos, hulihin ang isang kambing at lutuin para sa Master. Siguradong matutuwa ang Master. Bigla, isang grupo ng mga bandits ang lumitaw sa likuran niya, sumisigaw, bastard. Patayin mo siya ngayon. Pagkatapos, kasing bilis ng kidlat, ilang bala ang tumagos sa kanilang mga ulo mula sa malayo. Lumingon sila para tingnan sa likuran nila at natuklasan ang isang sniper sa tuktok ng bundok. Lumabas na si Uyang Luoli ang nag-snipe mula sa malayo. Tiningnan niya ang kanyang trajectory at sinabi, nawala ang ilan ulit. Hindi pa rin ako sapat na sanay. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang magpaputok ng ilang beses pa. Matapos suportahan ni Uyang Luoli, bumili si Yan Ru at tumalon pasulong. Kumpiyansa na pumasok ang dalaga sa bandits den. Nilapitan ni Yanyo ang kanilang pinagtatagwan at sumigaw, evil demons. Maghanda kayong mamatay. Lumapit pa si Yanyo at, swoosh, gumawa ng hiwa. Agad na bumagsak ang kanilang mga ulo na parang hinog na prutas. Itinapon niya ang saber at tinawag, Uyang, ikaw na. Sinira ng kanyang saber ang pasukan ng kanilang pinagtatagwan. Pagkatapos, isang grupo ng mga bandits ang sumugod palabas. Sumigaw si Yanyo, Uyang, halos 1,000 evil demons ang narito sa fortress na ito. Nakasalalay ang lahat kay Uyang Luoli. Walang sabi-sabi na kinuha ni Uyang Luoli ang kanyang heavy artillery at nagpaputok ng ilang rounds sa mga demons. Ang kanyang baril, sa isang putok lang, ay nagpaputok ng libu-libong bala, tumagos sa buong fortress nila. Sa wakas, sumabog ang stronghold ng demon. Hindi na kinaya ng fortress at nabasag sa 100 piraso. Umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog.
Kalmado na pinanood ni Yanyo at Uyang Luoli ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Yanyo, Uyang Luoli, hindi ko akalain na napaka-violent mo. Sumagot si Uyang Luoli, Naku, ayoko lang na lumapit sa akin ang mga evil demons. Bago pa sila makalapit, kailangan ko silang lipulin. Sumagot si Yanyo, anuman ang dahilan, sana matapos natin ito ng mabilis. Ayoko na makaistorbo ito sa pagluluto ng hapunan para kay Shifu. Bigla, nagsalita si Uyang Luoli, mukhang lumitaw na ang ating target. Mula sa nasusunog na kalabasa, isang grupo ng evil demons ang lumitaw. Sinabi nila, kaya pala kayong dalawang humans ang naghahanap ng gulo. Nagpatuloy sila, mahina kayong mga humans, ano ba talaga ang hinahanap nyo? Sumagot ang dalawang babae, hinahanap ka namin. Pagkasulong niya, ipinadyak niya ang isang malaking spike club sa kanila. Sumigaw siya, mukhang hinahanap ninyo ang kamatayan. Pagkatapos ay malakas niyang inihampas ang club sa lupa. Bigla, tumalon si Uyang Luoli at itinutok ang kanyang baril sa kanyang ulo. Sa isang putok lang, pinuntahan niya ang kanyang mga ninuno. Sa wakas, bumagsak siya sa lupa. Nang mamatay ang taong ito, nahulog ang isang jade pendant. Kaya lumipad si Yanyo upang kunin ito. Masaya niyang sinabi, Uyang, nakuha natin ang seal token na kailangan ni Shifu. Oras na para maglinis. Matapos makuha ang jade pendant, naghagi si Uyang Li ng 3 grenades, at sa gayon, lahat ng natitirang demons ay bumisita sa kanilang mga lolo. Sinabi ni Yanyo, sa wakas, tapos na. Iginulong ni Uyang Luoli ang kanyang pulso ng sandali at sinabing, Yanyo, palagi kong gustong itanong, ang ambisyon mo ba talaga ay maging numero 1 chef? Ngumiti si Yanyo at sinabing, syempre, ang maging numero 1 chef, gumawa ng mga pagkain na nagpapasaya sa mga tao magpakailanman, iyon ang pangarap ko. Hindi yun salungat sa pagpili ni Shifu sa akin na maging isang assassin. Nagtanong si Yanyo pabalik, ikaw naman, Uyang. Palagi mong sinasabi na gusto mo lang maging isang normal na tao, palihim na protektahan si Dashi Senior Apprentice Sister. Sumagot si Uyang Luoli, isa lang akong normal na babae ngayon, nagpapatawag ng mga baril. Teka, bakit pakiramdam ko ay napunta tayo sa kakaibang direksyon dahil kay Shifu? Sa sandaling ito, nagtaka si Uyang Luoli, nagtataka ako kung ano na ang lagay ni Shi Senior Apprentice Sister. Nag-iisa siyang ipinadala sa lugar kung saan natutulog ang Ancient Demon Army. Malapit doon, isang grupo ng mga bata ang nakaupo at umiiyak ng walang tigil. Nang sandaling iyon, sinabi ng isang batang lalaki, takot ka ba? Matapos kaming dalhin dito ng mga evil demons, kakainin nila ang isa sa atin araw-araw. Narinig ito, sinabi ng maliit na batang babae, hindi ako takot. Ang idol ko ay ang goddess Ling Russo. Gusto kong maging matapang tulad niya. Nagtanong ang maliit na batang lalaki, pinag-uusapan mo ba si Ling Russo na nagsasanay ng espada at determinado na patayin ang bawat demon sa ilalim ng kalangitan? Naalala nila kung paano si Ling Russo, sa edad na 11, ay nagpunta sa Great Desert kasama ang kanyang guro. Matapos patayin ng kanyang guro ang isang malakas na demon ngunit nawalan ng kakayahang lumaban, tumayo siya sa harap na may espada at hinarap ang line of life and death. Sinumang tumawid sa linya ay papatayin, nilalabanan ng mahigit 100 demons sa isang araw at gabi hanggang sa dumating ang Desert Army sa tamang oras. Sa sarili niyang lakas, pinrotektahan niya ang mga tao sa disyerto. Mula noon, si Ling Russo ang guardian goddess sa puso ng mga babae sa Great Desert. Bigla, may hangin na humihip at naramdaman ito ng maliit na batang lalaki. Darating na. Pagkatapos ay tumayo ang maliit na batang babae sa harap ng maliit na batang lalaki at sinabing, huwag kang matakot. Ang guardian ng Ancient Demon Land, ang Soul Devouring Demon, isang pig demon, ay tumingin sa mga bata at sinabing, snack time na naman. Aling mabuting bata ang gagamitin ko para punuin ang aking mga ngipin ngayon? Kaya kinuha ng maliit na batang babae ang isang sanga at tumayo sa harap ng mga bata, sumisigaw, ayoko. Nakita ng Soul Devouring Demon ang lumalaban, at sinabing, maliit na human girl, nang ahas kang lumaban.